May mga kasalanan talagang masarap ulit-ulitin, kahit alam mong impyerno ang kababagsakan mo. At ang kasalanan ko, nagsimula iyon nang dumating si Ate Lerma sa bahay ni Ninong Rodel, dito sa Maynila. Hindi ko naman ginusto to, promise. Sino ba namang gustong mahulog sa anak ng ninong mo, di ba? Worse, 10 taon ang tanda niya sa akin. 18 lang ako noon, fresh out of high school kid, habang siya, 28, bihasa na sa hirap ng buhay probinsya at naghahanap ng swerte dito sa syudad. Carlos, anak, nandyan na ang Ate Lerma mo, sigaw ni Ninong Rodel mula sa sala. Nakaupo ako sa maliit naming lamesa sa kusina, trying to make sense of this calculus homework na parang alien language. Tumayo ako, medyo curious. Bihira kasing mag-mention si Ninong tungkol sa pamilya niya sa probinsya. All I knew was may anak siyang babae. Yun lang. Paglabas ko, nakita ko siya. Si Ate Lerma. Nakatayo malapit sa pinto, bitbit ang isang malaking, medyo luma ng duffel bag at isang bayong na puno ng kung ano-ano. Simple lang ang suot niya, faded jeans at puting t-shirt, pero may kakaiba sa ngiti niya. Mahiyain pero sincere. Hindi siya yung tipong head-turner sa unang tingin, pero aminin ko, may something sa kanya. Siguro yung mga mata niyang nangungusap, o yung paraan ng pagkakatali ng buhok niyang lampas balikat. Ah, Carlos, ito si Ate Lerma mo. Lerma, si Carlos, inaanak ko, pakilala ni Ninong. Umiti siya sa akin. Hi, Carlos. Pasensya na sa abala, ha? Her voice was soft, parang may halong lungkot. Ewan. Okay lang po, Ate Lerma. Welcome po, sabi ko, trying to sound polite. Medyo awkward, kasi sanay akong ako lang yung kibata dito sa bahay. Maliit lang ang apartment ni Ninong. 2 lang ang kwarto. Yung isa kay Ninong. Yung isa sa akin. Since dumating si Ate Lerma, nag-offer si Ninong na sa sala na lang daw siya matutulog, sa sofa bed. Pero Ate Lerma insisted, naku, tay, wag na po. Dito na lang po ako sa kwarto ni Carlos, kung okay lang sa kanya. Maglalatag na lang po ako ng banig. Nagkatinginan kami ni Ninong. Siyempre, pumayag ako. Alangan namang patulugin ko siya sa sahig ng sala. The room wasn't big, saktong-sakto lang para sa single bed ko. Isang maliit na study table, at isang aparador na kinakalawang na. Pero iyon na iyon. The first few nights were weird. May kasama akong babae sa kwarto. Kahit na may improvised na kortina, isang lumang kumot na isinabit namin sa alambre, to divide the room, ramdam ko pa rin yung presence niya. Naririnig ko yung bawat paghinga niya, yung bawat pagbaling niya sa higaan. At doon nagsimula yung kasalanan ko. Isang gabi, mga 1 week after she arrived, hindi ako makatulog. Narinig kong bumukas yung ilaw sa part niya ng kwarto. Usually, patay na yun ni isa serolyev. Sumilip ako sa maliit na butas ng kortina. Just itinislit, pero sapat na. Nakatalikod siya, hubad mula bewang pataas, nagpupunas ng likod gamit ang bimpo. Nanlaki yung mga mata ko. In my heart started hammering against my ribs like crazy. Nakita ko yung kurbada ng likod niya, yung balat niyang kayumanggi na parang ang kinis-kinis. I should have looked away. Alam ko, dapat. Pero parang namagnet yung mga mata ko. For a few seconds, just stared, feeling a strange mix of guilt and new, unfamiliar thrill. Parang may kuryenteng dumaloy sa buong katawan ko. Nang akmang harap na siya, bigla akong napapikit at humiga ulit, nagtutulog-tulugan. Shit! That was wrong. So wrong. Pero yung imahe niya, nakatatak na sa isip ko. The next day, parang wala lang. She was her usual self, quiet, helpful. Nagluto siya ng almusal. Sinigang na baboy. Favorite ko. Carlos, kain na, yaya niya, her voice still soft, pero may warmth na. Habang kumakain kami, kasama si Ninong, she kept glancing at me. Hindi ko alam kung napansin niya yung pagsilip ko kagabi, o baka paranoid lang ako. Sarap po ng luto niyo, ate, sabi ko, trying to act normal. Ngumiti siya. Salamat. Paborito iyan ng tatay eh. At sabi niya, paborito mo rin daw. Naging routine na iyong pagluluto niya. Masarap siyang magluto, yung tipong lutong bahay na hahanap-hanapin mo.
Minsan, nagpapaturo ako. One afternoon, we were making turon. Habang binabalot ko yung saging sa lumpia wrapper, nagkadikitan yung mga kamay namin. It was just a brief touch, an accident, pero parang may spark. Nagkatinginan kami. For a split second, I saw something in her eyes. Or maybe, I was just imagining things. Umiwas agad siya ng tingin, namumula yung pisngi. Ako naman, biglang na-conscious. Sorry, sabi niya. Okay lang po, ate, sabi ko, pero yung puso ko, ang bilis na naman ng tibok. Damn it, Carlos. Control yourself. She was trying to find a job, any job. Call center, sales lady, kahera. Pero mahirap. Graduate siya ng high school, pero walang college degree. Every afternoon, after niyang mag-apply, uwi siyang pagod at medyo dismayado. Mahirap pala talaga dito sa Maynila, no, sabi niya minsan, habang nakaupo kami sa sala, nanonood ng si. Makakahanap din po kayo, ate. Tiwala lang, I tried to encourage her. One evening, she asked me for help. Carlos, pwede mo ba akong tulungang gumawa ng resume? Yung si daw. Hindi kasi ako marunong yan. Of course, I said yes. Umupo kami sa maliit kong study table. I opened the old laptop. Habang tinuturuan ko siya kung anong ilalagay, kung paano i-format, she was leaning closer. Naamoy ko yung mild, flowery scent ng shampoo niya. At one point, habang nakaturo ako sa screen, sumandal yung ulo niya sa balikat ko. Just for a moment. Pero it felt nice. Too nice. Parang tama, pero alam kong mali. Pasensya na, sabi niya, biglang umayos ng upo, parang nahiya. Napagod lang siguro ako. Okay lang po, I managed to say, pero yung balikat ko, parang naramdaman pa rin yung init ng ulo niya. That night, I replayed that moment over and over in my head. This was getting dangerous. Yung pakiramdam ko sa kanya, lumalalim. It was more than just respect for an older sister figure. Higit pa sa ate. Then, nagkasakit ako. High fever. Trangkaso yata. For 2 days, I was stuck in bed, feeling miserable. Si Ninong, nasa trabaho. Si Ate Lerma yung nag-alaga sa akin. Pinupunasan niya ako ng maligamgam na tubig. Pinapainom ng gamot. Nagluluto ng lugaw. One night, I woke up shivering kahit na ang init ng pakiramdam ko. Nakaupo siya sa gilid ng kama ko, may hawak na basang bimpo, ipinapatong sa noo ko. Okay ka lang, she whispered. Her face was filled with concern. Umiling lang ako. Ang sama talaga ng pakiramdam ko. Hinawakan niya yung kamay ko. Gagaling ka rin. Matulog ka na ulit. Her hand was warm. And soft. Hindi niya binitawan agad. Parang we stayed like that for a minute or two, her hand holding mine. It felt comforting. Too comforting. Yung kaba sa dibdib ko, hindi dahil sa lagnat. Kundi dahil sa kanya. Sa paghawak niya. Sa pag-aalala niya. Nang medyo okay na ako, bumalik na kami sa dati. Pero may nagbago na. Sa akin. Sa tingin ko sa kanya. Tuwing nagkakasalubong kami sa masikip na pasilyo, tuwing nagkakatinginan kami ng hindi sinasadya, may kuryenteng dumadaloy. Kilig na may kasamang takot. Alam kong mali to, she's Ninong's daughter. She's 10 years older than me. Pero yung puso ko may sariling isip. Nasa loob ng bahay ang lihim. Isang lihim na unti-unting lumalaki sa dibdib ko, isang lihim na alam kong pwedeng sumira sa lahat. Ang lihim na mahal ko na yata si Ate Lerma. Parang pelikula. Yun ang laging pumapasok sa isip ko habang palalim ng palalim yung nararamdaman ko para kay Ate Lerma. Isang bawal na pag-ibig, hidden from the world, lalo na kay Ninong Rodel. Ang hirap. Ang sarap. Ang nakakatakot. Ninong had to go to Batangas for a 3-day seminar. Biglaan. So, kami lang ni Ate Lerma ang naiwan sa bahay. The first night he was away, there was a strange tension in the air. Parang may unspoken words hanging between us. Nagluto siya ng hapunan, adobo, her specialty. Pagkatapos kumain, nagpresenta akong maghugas ng pinggan.
Usually, she'd just let me, pero ngayon, tumabi siya sa akin sa lababo. Tulungan na kita, she said, her voice barely a whisper. While we were washing dishes, our elbows kept brushing. Our hands would sometimes meet under the soapy water. Bawat daplis, parang may kung anong kuryente. I could smell her hair, a faint scent of sampagita. Nakakabaliw. Pagkatapos, naupo kami sa sala. The old electric fan whirred, trying to combat the Manila heat. Walang masyadong imikan. Then, she surprised me. Carlos, she started, medyo hesitant. May natira pa bang emperador light dyan? Napatingin ako sa kanya. Umiinom siya. Hindi ko alam. Meron pa yata, ate. Yung binili ni Ninong last fiesta. Gusto mo, she asked, a small, almost a smile playing on her lips. Even not. Para ma-break man lang yung awkwardness. Kumuha ako ng isang bote at 2 baso. We started drinking, just small sips at first. Nagkwentuhan kami. About her life in the province, simple, quiet, but also full of hardships. About her dreams, to give her family a better life, to see her younger siblings finish school. About her frustrations in finding a job here. The alcohol loosened us up. Tawa kami ng tawa sa mga corny jokes. She even tried to teach me some Bisaya words na nauwi lang sa bulol-bulol kong attempts. Habang tumatagal, palapit kami ng palapit sa isa't isa sa sofa. Her guard was down. My inhibitions were slowly fading. Then, the rain started. Malakas. Yung tipong bubuhos talaga. Kasabay ng malakas na kulog at kidlat. Biglang namatay yung ilaw. Brownout. Napasigaw si Ate Lerma at bigla siyang napakapit sa braso ko. Naramdaman ko yung panginginig niya. Takot ka sa dilim, ate. At least, trying to lighten the mood, pero yung puso ko, kumakabog na naman. Her hand was still on my arm. Hindi naman sa dilim sa kulog, she admitted, her voice trembling slightly. Nang bumalik yung ilaw after a few minutes, medyo basa na yung sahig malapit sa bintana sa kwarto ko. May tulo pala. At sakto, yung part kung saan nakalatag yung banig ni Ate Lerma, basang-basa na. Hala, paano yan, sabi niya, looking worried. There was only one option, really. SY bed. It was a single bed, pero carry na siguro. Dito ka na lang sa kama ko, ate, I offered, trying to sound casual, like it was no big deal. Okay lang. Ako na lang sa sofa. She looked at me, then at my bed, then back at me. Nakakahiya naman, Carlos. Ano ka ba, ate? Okay lang talaga. Baka magkasakit ka pa kung dyan ka sa basa matutulog. After a bit more convincing, pumayag din siya. Pero she insisted, dito na lang tayong dalawa. Kasya naman siguro. Lagyan na lang natin ng unan sa gitna. In my heart skipped a beat. Dalawa kami? Sa isang kama? This was unexpected. Pero a part of me, a very stupid part, was excited. So, there we were. Lying side by side, with pillow barricade between us. The rain was still pouring outside. Ang awkward. Ang tahimik. Naririnig ko lang yung paghinga niya at yung malakas na kabog ng dibdib ko. Carlos, she whispered after a while. Esan. Salamat ha. Wala yun, ate. Another long silence. Then, felt her hand reach out, tentatively, over the pillow. Hinawakan niya yung kamay ko. Her fingers were cold, and she was trembling slightly. Nilalamig ka? I asked, Genevieve voice hoarse. She just squeezed my hand tighter. Hindi ko alam kung gaano kami katagal na magkahawak kamay sa dilim. Basta, ang alam ko lang, yung unan sa gitna namin, parang unti-unting nawawala ng silbi. I could feel her warmth. I could smell her scent. It was intoxicating. Then, it happened. I turned to face her. She turned to face me. Our eyes met in the dim light filtering from the window. Nakita ko yung kaba sa mga mata niya, pero mayroon ding something else. Parang pag-aalinlangan, pero at the same time, parang gusto niya rin.
Slowly, I leaned in. She didn't move away. Its lips brushed against hers. Soft. Tentative. It was just peck at first. Then, she kissed me back. The world exploded. The rain outside, the thunder, the fear, lahat nawala. All that mattered was her lips on mine. The kiss was hesitant at first, then it became deeper, more passionate. Parang all the pent-up emotions, all the unspoken desires, lahat lumabas sa halik na iyon. It was a kiss that tested of cheap gain, desperation, and a love that shouldn't be. Nang maghiwalay kami, pareho kaming hinihingal. Nakatitig lang kami sa isa't isa, trying to process what just happened. Walang nagsalita. But in that silence, everything was said. We crossed a line. A very dangerous line. The next morning, it was awkward. Super. Parang hindi kami makatingin sa isa't isa. Pero at the same time, may bagong understanding between us. A secret. Our secret. That kiss opened a door. At hindi na namin yun naisara. We started a secret affair. Mga nakaw na sandali. Mga patagong halik sa kusina kapag wala si Ninong. Mga hawak kamay sa ilalim ng mesa habang nanonood ng TV. Mga text messages na puno ng I miss you at iingat ka kahit magkasama lang kami sa bahay. Para kaming teenagers ulit, high on the thrill of a forbidden romance. One time, Ninong asked her to buy something from the palengke. Sumama ako. Holding hands while walking, parang normal na magjowa. We even shared a stick of isaw. Ang saya. Ang simple. Pero alam naming bawal. Nagsiselos din ako, syempre. Minsan, may tumatawag sa kanya sa cellphone. Lalaki. From her province, she said. Kaibigan lang daw. Pero yung paraan ng pagsagot niya, parang may tinatago. One time, I saw her texting, tapos bigla niyang tinago yung phone niya nung nakita niya ako. Sino yun, ate? I asked, trying to sound casual. Pero may kirot sa dibdib ko. Wala, si Mering Celia lang, nangangamusta, she said, but she couldn't meet the eyes. Hindi ko alam kung maniniwala ako. Selos. Ang pangit na pakiramdam. Pero hindi ko mapigilan. Mahal ko na siya eh. Sobra. At natatakot akong mawala siya. Life felt like a movie. Yung tipong romantic drama na maihalong suspense. Every shared glance, every stolen touch, every secret rendezvous in the dead of night felt like a scene from a film. Pero yung takot, laging nandoon. Paano kung mahuli kami ni Ninong? Anong sasabihin niya? Anong gagawin niya? The thought alone was terrifying. Mahal ko si Ate Lerma. At alam kong, sa paraan niya, mahal niya rin ako. Pero hanggang kailan namin ito maitatago? Hanggang kailan kami pwedeng mabuhay sa isang pelikulang alam naming walang happy ending? Ang sarap ng bawal, no? Akala ko kaya naming itago. Akala ko kaya naming i-manage. Pero sabi nga nila walang lihim na hindi nabubunyag. At yung sa amin, hindi lang basta nabunyag. Sumabog. Right in our faces. It started with small things. At Lerma started getting morning sickness. Madalas siyang nahihilo, nagsusuka. Akala namin stress lang sa paghahanap ng trabaho o baka sa init ng panahon. Okay ka lang, ate? I'd ask, worried. Okay lang. Napagod lang siguro, she'd always reply, forcing a smile. Pero kitang-kita ko sa mga mata niya yung pagod at takot. Then, her period was late. 1 week. 2 weeks. 3 weeks. Hindi niya sinasabi sa akin directly, pero nararamdaman ko yung kaba niya. Ako rin kinakabahan. What if? Hindi. Hindi pwede. Masyado pang maaga. Masyadong komplikado. Isang hapon, pag-uwi ko galing sa review center, was preparing for college entrance exams that time, naabutan ko siyang nakatulala sa bintana ng kwarto namin. May hawak siyang maliit na box. Pregnancy test. In my blood ran cold. 8. Napalingon siya, gulat. Agad niyang tinago yung box sa likod niya.
Si Carlos. Anong ginagawa mo dito? Akala ko mamaya ka pa uuwi. Ate, ano yan? I asked, with voice trembling. Lumapit ako sa kanya. Hindi siya sumagot. Yumuko lang siya. Kitang-kita ko yung panginginig ng mga kamay niya. At Lerma, please. Tell me. Dahan-dahan, inilabas niya yung box. Binuksan niya. Positive. 2 lines. Malinaw na malinaw. The world stopped. Parang nabingi ako. Buntis siya. Buntis si At Lerma. At alam ko, sa kaibuturan ng puso ko, na ako ang ama. Napaupo ako sa kama. Tulala. Hindi ko alam anong sasabihin, anong gagawin. Siya naman, humahagulgol na. Patawarin mo ako, Carlos, she sobbed. Hindi ko sinasadya. Patawarin mo ako. The next few days were a blur of hushed, frantic conversations. Tears. Fear. Desperation. We had to tell Ninong Rodel. Paano? Anong sasabihin namin? Ako na ang magsasabi, ate, I volunteered, trying to sound brave, pero sa totoo lang, nanginginig yung buong pagkatao ko. Pero ayaw niya. Huwag, Carlos. Ako na. Kasalanan ko to. Naging malamig siya sa akin. Cold and distant. Parang biglang nagtayo siya ng pader sa pagitan namin. Every time I tried to talk to her about us, about the baby, she would just say or change the topic. Ate, anong plano natin? I asked one night while Ninong was out. Hindi ko alam, Carlos. Ang gulo-gulo. Pakakasalan kita, Ate Lerma, sabi ko, desperado. Pananagutan kita. Pananagutan natin tong baby. It was a rash decision, a proposal born out of panic and a naive sense of responsibility. 18 lang ako. Wala pa akong trabaho. Wala pa akong sariling pera. Pero handa akong gawin lahat. Para sa kanya. Para sa baby namin. She just looked at me, her eyes filled with sadness. Carlos, hindi ganun kadali yun. Pero mahal kita, ate. Mahal natin yung isa't isa, di ba? Hindi siya sumagot. Tumalikod lang siya at umiyak na naman. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Parang dinudurog yung puso ko. Yung dating kilig, napalitan ng takot at sakit. Yung dating saya, napalitan ng lungkot at pagsisisi. Isang umaga, nagising na lang ako, wala na siya. Naka-empake na yung mga gamit niya. May iniwan siyang sulat sa ibabaw ng unan niya. Carlos. Patawad. Kailangan kong umalis. Pupunta muna ako sa tiyahin ko sa Laguna. Huwag mo na akong hahanapin. Mas makakabuti to para sa lahat. Para sa iyo. Para sa akin. Para kay tatay. Hindi ko kayang harapin si tatay. Hindi ko kayang sirain yung tiwala niya. Tungkol sa bata, huwag kang mag-alala. Aayusin ko to. Mag-iingat ka palagi. Lerma. Ayusin ko to. What did she mean by that? Tinawagan ko agad yung number niya. Cannot be reached. Paulit-ulit. Cannot be reached. Nataranta ako. Si Ninong Rodel, nasa trabaho. Didn't know what to do, should tell him. Should I go to Laguna? Nasaan siya sa Laguna? That same day, Ninong Rodel came home earlier than usual. May dala siyang balita. Carlos, tumawag si Lerma, sabi niya, yung boses niya, mabigat. Nagpaalam siya. Uwi na daw muna siya sa probinsya. May kailangan lang daw asikasuhin. Probinsya? Akala ko ba Laguna? My mind was racing. Bakit daw po, Ninong? I asked, trying to keep the voice steady. Hindi niya sinabi. Basta, nagmamadali daw. At sinabi niyang huwag na daw muna natin siyang kontakin. Ninong looked confused and a little hurt. Ilang linggo ang lumipas. Walang Lerma. Walang balita. Gabi-gabi, tinititigan ko yung phone ko, hoping for a call, a text. Kahit ano. Pero wala. I was a mess. Hindi ako makakain. Hindi ako makatulog.
Yung pag-aaral ko, napabayaan ko na. Ang lagi ko lang naiisip si Ate Lerma. Yung baby namin. Ninong Rodel noticed, of course. Okay ka lang ba, iho? Ang tamlay mo yata nitong mga nakaraang araw. Okay lang po, Ninong. Medyo pagod lang po sa school. Another lie. Then, one evening, while Ninong was taking a shower, Jive's phone rang. Unknown number. Sinagot ko agad. Hello? Si Carlos? It was her. Her voice was weak, hoarse. Parang galing sa iyak. At Lerma. Nasaan ka? Okay ka lang ba? Yung baby T. Narinig ko siyang humikbi sa kabilang linya. Carlos. Yung baby T. Anong nangyari, ate? Sabihin mo sa akin. In my heart was pounding in the chest. Wala na siya, Carlos, she finally said, her voice breaking. Pipinalaglag ko na. Parang gumuho yung mundo ko. Pinalaglag? She aborted our baby. Ano? Bakit, ate? Bakit mo ginawa yun? Hindi ko na napigilan yung galit at sakit sa boses ko. Tears were streaming down my face. Kailangan, Carlos. Para sa ating lahat. Para hindi na tayo mahirapan pa. Patawarin mo ako. Hindi. Hindi kita mapapatawad. How could you do that, Lerma? Anak natin yun. I was shouting now, not caring if Ninong heard me. Masasaktan lang siya kung mabubuhay siya sa ganitong sitwasyon, Carlos. Masasaktan tayong lahat. This is for the best, see. For the best? Para kanino? Para sa'yo. Dahil duwag ka. Hindi na siya sumagot. Narinig ko na lang yung iyak niya sa kabilang linya, tapos, click. Binabaan niya ako. I threw the phone against the wall. It shattered into pieces, just like my heart. Napaupo ako sa sahig, umiiyak. Galit. Sakit. Pagsisisi. Lungkot. Lahat na yata ng masasamang emosyon, naramdaman ko ng gabing iyon. Our baby. Wala na. Pinatay niya. Pinatay namin. Nang lumabas si Ninong sa banyo, nakita niya akong nakasandal sa pader, tulala, basang-basa ng luha. Carlos? Anong nangyari, anak? He asked, alarmed. Hindi ako makasagot. Paano ko sasabihin sa kanya? Paano ko sasabihin yung inaanak niya, nakabuntis sa anak niya, at ngayon, wala na yung bata dahil sa desisyon nilang dalawa? I fell into a mild depression. I stopped going to dinner review classes. I barely ate. I barely slept. All I could think about was Lerma, the baby, and the immense guilt that was eating me alive. Ang dating matamis na lihim, naging isang mapait na bangungot. At ako, naiwang mag-isa, pasan-pasan ang bigat ng kasalanang hindi ko alam kung paano pagbabayaran. Life after Lerma, and after that phone call, was blank. Parang black and white na lang yung mundo ko. The colors, the joy, the kilig, lahat yun nawala, kasama ng pagkawala niya at ng baby namin. Akala ko, hindi na ako makaka-recover. Akala ko, doon na lang ikot yung buhay ko, sa pagsisisi at pangulila. Pero kailangan kong bumangon. For myself. For my future. Kahit gaano kahirap. I eventually picked myself up. Tinuloy ko yung pag-aaral ko. I forced myself to focus on the college entrance exams. Miraculously, I passed. Nakapasok ako sa isang decent university, taking up business ed. Si Ninong Rodel, tuwang-tuwa. Ako. Wala lang. Parang numbness. Nag-graduate ako. On time. Sumampa ako sa stage, kinuha yung diploma ko, umiti para sa picture. Pero deep inside, parang may kulang. Parang may parte sa akin na namatay na at hindi na muling mabubuhay pa. Nag-apply ako ng trabaho. Natanggap ako sa isang logistics company. Office staff. Decent salary. Routine work. Monday to Friday, 8 to 5. Yun ang naging buhay ko. Trabaho. Uwi. Tulog. Gigising. Trabaho ulit.
Paulit-ulit. Parang robot. Tumigil na ako sa pagtira kay Ninong Rodel. I found a small apartment near the workplace. It was the way of creating distance. Ayoko nang marinig yung pangalan ni Lerma. Ayoko nang maalala yung mga nangyari sa bahay na iyon. I cut off all communication with Ninong's side of the family indirectly. Hindi ko na siya masyadong dinadalaw. Kapag Pasko o birthday niya, padala na lang ng regalo. He probably felt it, this sudden coldness from me, pero hindi na siya nagtanong. Siguro, naintindihan niya, o siguro, ayaw niya na ring ungkatin pa. For months, I don't think genuinely smiled. Yung tawa ko, pilit. Yung pakikisama ko sa office mates, hanggang i-hello at goodbye ilang. Sabi nila, ang seryoso ko daw. Ang songit. Wala silang alam. Sa apartment ko, mag-isa lang ako. Tahimik. Minsan, yung katahimikan, nakakabingi. Doon bumabalik lahat ng alaala. Si Lerma. Yung mga ngiti niya. Yung mga halik namin. Yung excitement. Yung takot. Yung baby. I would often find myself staring blankly at the ceiling, tears silently streaming down my face. Palagi akong dumadaan sa palengke pauwi galing trabaho. It was the shorter route. At doon, laging may isang stall na nagtitinda ng mga damit. And almost always, may nakadisplay na damit na kulay pula. Red. Her favorite color. Sabi niya noon, masigla daw kasi tingnan. Every time I saw a red dress, a red blouse, or even just a red scarf, bigla ko siyang naaalala. Para akong sinasaksak sa dibdib. Ang simpleng kulay naging constant reminder ng sakit. One weekend, umuwi ako sa probinsya namin. Hey mom, napansin niya agad yung pagbabago sa akin. Anak, may problema ka ba? She asked, her voice full of concern. Ang payat mo. At parang ang lalim ng iniisip mo. I just shook my head. Wala po, mapagod lang sa trabaho. Then, out of the blue, she asked, kamusta na pala si Lerma? Yung anak ni Kumpering Rodel mo. Naalala ko, close kayo dati, di ba? Natigilan ako. My heart clenched. I couldn't look at her. Tumalikod ako, kunwari may tinitingnan sa labas ng bintana. Hindi ko po alam, ma, I said, Jimmy voice flat. Matagal na kaming hindi nagkikita. Mom probably sensed na ayaw kong pag-usapan. Hindi na niya ako kinulit. Years passed. 5, 6, 7 taon. Ganoon kabilis. I was in the mid-20s. Stable na yung trabaho ko. I even got promoted. May sarili na akong sasakyan. I was living a comfortable life, a life na pinapangarap ng marami. Pero ako, I still felt empty. May mga babaeng dumating sa buhay ko. Dates. Casual flings. May isa pa ngang naging girlfriend ko for almost a year. Mabait siya, maganda, matalino. Pero I couldn't bring myself to fully commit. I couldn't open up din my heart. Parang may pader pa rin na nakaharang. Lagi kong hinahanap si Lerma sa kanila. Laging may comparison. At laging kulang sila. O baka ako yung kulang. Baka ako yung sira. Natuto akong mabuhay kasama yung sakit. It became a part of me. Like a scar that never fully heals. Minsan, makakalimutan mo na nandyan siya. Pero kapag napindot, kapag nadaanan, mararamdaman mo ulit yung kirot. I tried to move on, sabi ko sa sarili ko, tapos na. Wala na. Kailangan kong magpatuloy. Pero paano ka nga ba magpapatuloy kung yung isang piraso ng puso mo, naiwan sa nakaraan? Naiwan sa isang kasalanang pareho naming pinagsisihan, pero pareho naming hindi makalimutan. Sometimes, I'd wonder. Nasaan na kaya siya? Anong ginagawa niya? Masaya na kaya siya? Nakalimutan na kaya niya ako? Nakalimutan na kaya niya yung baby namin? Hindi ko alam. At siguro, mas mabuti nang hindi ko na malaman. Dahil baka mas lalo lang akong masaktan. Pero yung pag-asa, kahit gaano kaliit, nandyan pa rin. Pag-asang balang araw, magiging okay din ako.
Pag-asang balang araw, makakahanap din ako ng tunay na kaligayahan. Pag-asang balang araw, mapapatawad ko siya. At higit sa lahat, mapapatawad ko yung sarili ko. Nagbago ang lahat. Nagbago ako. Pero yung alaala niya at yung sakit na iniwan niya, nanatili. Nakatatak. Habang buhay. Life has a funny way of throwing curveballs when you least expect them. Akala mo naka-move on ka na. Akala mo okay ka na. Tapos bigla na lang isang iglap babalik lahat. Para kang sinampal ng katotohanan ng nakaraan na pilit mong tinatakbuhan. 7 years. 7 long years since I last saw Lerma. 7 years since that devastating phone call. I was 25, almost 26. With company sent me on a business trip to Iloilo, Lerma's province. Something about the new warehouse, new distribution channel. At first, I hesitated. Iloilo. Her hometown. Parang ayoko. Parang may masamang kutob. Pero trabaho to, kailangan. The first few days were purely business. Meetings, site visits, reports. I tried to focus, to keep the mind off her. But it was hard. Every corner it turned, every jeepney I rode, every local dish tasted, parang may anino niya. This was her world. Dito siya lumaki. One late afternoon, after a long day, my local counterpart, si Sir Jess, invited me for dinner. Carlos, may fiesta sa kalapit na barangay. Tara, experience mo naman ang provincial life. Masaya dun. I wasn't really in the mood, but didn't want to be rude. Sige po, Sir Jess. Sounds fun. The fiesta was lively. Colorful banderitas, loud music, the smell of barbecue and various kakanin filling the air. People were laughing, dancing, enjoying themselves. For a moment, I forgot about my own baggage. I even managed genuine smile. Habang naglalakad kami ni Sir Jess, looking for a place to eat, I scanned the crowd. And then, I saw her. Nakatayo siya malapit sa isang makeshift na perya, may hawak na cotton candy, kausap ang isang lalaki. My heart stopped. Parang huminto yung pag-ikot ng mundo. Si Lerma. She looked different. More mature, of course. May konting linya na sa gilid ng mga mata niya, pero yung ngiti niya, yun pa rin. Yung ngiting unang nagpatibok ng puso ko. She was wearing a simple floral dress, a bit faded, pero bagay sa kanya. And then I saw him. Isang batang lalaki, mga 5 or 6 years old, na tumatakbo palapit sa kanya. Mama! Mama! Look, I won, sigaw ng bata, may hawak na maliit na stuffed toy. Mama! Niyakap siya ni Lerma. Wow, ang galing naman ng pao-pao ko. Pao-pao. Her son. The man beside her, presumably her husband, ruffled the boy's hair. They looked like a happy family. Perfect family. Parang may sumuntok sa dibdib ko. Ang sakit. Sir Jess noticed me staring. Oh, si Lerma iyon ah. Kilala mo. I couldn't speak. I just nodded numbly. Asawa niya si Kiko, yung kausap niya. Mabait na tao yun, magsasaka. At yung anak nila, si Pao. Ang cute no? Sir Jess chattered on, oblivious to the turmoil inside me. I wanted to run. I wanted to disappear. Pero parang napako yung mga paa ko sa kinatatayuan ko. Then, Lerma's eyes met mine. Her smile vanished. Her face turned pale. Nakita ko yung gulat, yung takot. Sa mga mata niya. Para siyang nakakita ng multo. It was just a split second, but it felt like an eternity. Tumalikod agad siya, hinila yung anak niya at yung asawa niya palayo. Papunta sa kabilang direksyon. Away from me. Hindi na ako nakakain ng hapunan. I made an excuse to Sir Jess, said wasn't feeling well. Bumalik agad ako sa hotel. That night, I couldn't sleep. Si Lerma. May asawa na siya. May anak na siya. Masaya na siya. Pero bakit ganito kasakit? Akala ko ba, okay na ako?
Akala ko ba tanggap ko na? Maybe a part of me was still hoping. Na baka pwede pa. Ang tanga ko. The next day, I was supposed to dash back to Manila in the evening. I spent the whole morning in the hotel room, just staring at the walls. Should I decide to see her? Should I talk to her? Para saan pa? Then, my phone buzzed. An unknown number. Hello? Si Carlos? It was her. Her voice, still soft, still familiar, pero may halong kaba. Lerma. Pwede ba tayong magkita? Kahit saglit lang. May kailangan lang akong sabihin sa'yo. My heart pounded. Saan? She gave me name of a small, quiet coffee shop near the plaza. Mamayang 3. Okay. Pagdating ko sa coffee shop, nandoon na siya. Nakaupo sa isang sulok, nakayuko, pinaglalaruan yung baso ng tubig sa harap niya. She looked nervous. Umupo ako sa tapat niya. Ang awkward. For a few minutes, walang nagsasalita. Kamusta ka na, Carlos? She finally asked, not looking at me. Okay lang, I lied. Ikaw? Okay lang din ni. Another lie, I could tell. Silence again. May asawa ka na pala, I stated the obvious, just to break the silence. She nodded. Si Kiko. Mabait siya. At may anak na kayo. She looked up at me then, her eyes glistening with unshed tears. Carlos T. Ang cute ng anak nyo, I said, trying to sound indifferent, but my voice cracked. Pao, di ba? She took deep breath. Her hands were trembling. Carlos, si Pao si Paolo. Siya yung T. Hindi niya matuloy-tuloy. Siya yung Lerma? Expressed, a downing horror creeping into me. She finally looked me straight in the eye, tears now freely flowing down her cheeks. Carlos, ikaw ang ama niya. The world tilted. The ears were ringing. No, hindi pwede. Sabi niya pinalaglag niya. Anong sinasabi mo? I stammered. Sabi mo wala na. Hindi ko kaya, Carlos, she sobbed. Nung nasa Laguna ako, nung papunta na ako sa klinik hindi ko kinaya. Umatras ako. Umuwi ako dito sa Iloilo. Itinago ko siya. Itinago ko yung pagbubuntis ko kay tatay sa lahat. Si Kiko lang ang nakakaalam. Pinsan ko siya. Pumayag siyang akuin si Pao. Pakasalan ako para hindi mapahiya yung pamilya namin. I was speechless. Stunned. And my son. If my son is alive. For 5 years, I had a son and didn't know. Pumatak yung luha ko. Hindi ko napigilan. Galit. Saya. Lungkot. Pagkalito. Lahat ng emosyon naghalo-halo. Bakit ngayon mo lang sinabi, Lerma? Bakit mo ko pinaniwalang wala na siya? The accusation was heavy in the voice. Natakot ako, Carlos. Natakot ako sa sasabihin ng mga tao, sa sasabihin ni tatay. Natakot ako para sa future mo. Bata ka pa noon. Ayokong masira yung buhay mo dahil sa akin, dahil sa pagkakamali natin. Pero anak ko siya. I almost shouted. Karapatan kong malaman. Patawarin mo ako, Carlos. Patawarin mo ako. She was begging, her face a mask of pain and regret. Hindi ko na alam anong sasabihin. Tumayo ako. Kailangan kong makaalis doon. Kailangan kong mag-isip. Paglabas ko ng coffee shop, parang lumulutang ako. Dumiretso ako sa isang lumang hanging bridge na malapit doon, isang tourist spot. Sumandal ako sa railings, nakatingin sa ilog sa ibaba. And my son. Paolo. I have a son. The tears just kept coming. Tears of joy, of sorrow, of anger, of a love never knew I had. He has din my eyes. Yun ang unang napansin ko kagabi. Yung mga mata niya, parang mga mata ko. Siya ang anak mo, Carlos, her words echoed in my mind. Over and over again. A secret, buried for 5 years, now unearthed.
And it changed everything. Again. Ang bigat. Sobrang bigat. Parang may 1 toneladang bakal na nakadagan sa dibdib ko. And why son? Pao. Buhay siya. At hindi ko man lang siya nayakap, naamoy o nahalikan. For 5 years, I was a father, pero hindi ko alam. Ang sakit isipin na lumaki siyang iba ang kinikilalang ama. Bumalik ako sa Maynila kinabukasan, but my mind was still in Iloilo. Kay Lerma. Kay Pao. The revelation replayed in my head like a broken record. Galit ako kay Lerma for lying, for keeping him a secret. Pero may parte sa akin na naiintindihan siya. Yung takot. Yung hiya. Yung pagnanais na protektahan kaming lahat, kahit sa maling paraan. I wanted to go back. I wanted to see Pao, to hold him, to tell him ano. Na ako ang tunay niyang tatay? Paano? Sisirain ko yung pamilyang kinalakihan niya. Sisirain ko yung buhay ni Kiko na buong pusong umako sa responsibilidad na dapat ay sa akin. I called Lerma a few days later. We talked. Mahaba. Masakit. Puno ng what ifs at sana. Alam ba ni Kiko, Lerma? Na ako ang na ako. I had to ask. Carlos, she admitted quietly. Nung una pa lang, bago pa kami ikasal, sinabi ko na sa kanya ang totoo. Mahal niya ako, Carlos. At mahal niya si Pao na parang tunay niyang anak. He's a good man. A better man than deserve. Mas lalo akong na-guilty. Kiko knew. And he still chose to stay. He chose to love her and to love my son. Sino ako para guluhin pa iyon? Pero yung puso ko ayaw tumigil. Mahal ko pa rin si Lerma. Siguro, hindi na yung tulad ng dati, yung mapusok, yung teenager love. Pero may pagmamahal pa rin. At si Pao anak ko siya. Dugtungan ng buhay ko. How could he just turn his back on him? Lerma told me Pao was having his Linggo ng Wika celebration at his school the following week. She hesitantly invited me. Kung gusto mong makita si Pao. Kahit sa malayo lang. Yin my heart leaped. Pero at the same time, natatakot ako. Anong gagawin ko doon? Pero pumunta ako. I flew back to Iloilo. For him. The school was small, typical public elementary school. May mga munting boots, mga batang naka-Filipiniana. Nakita ko si Pao. He was wearing a little barong Tagalog. Ang gwapo ng anak ko. He had Lerma's smile and in my eyes. Naglalaro siya kasama ng ibang mga bata, tumatawa. He looked so happy, so carefree. Lerma saw me. Umiti siya, a sad, knowing smile. Lumapit siya sa akin. Si Kiko, nasa tabi niya, hawak ang kamay niya. He looked at me, no malice in his eyes, just understanding. Resignation. Hindi ko matukoy. Salamat sa pagpunta, Carlos, sabi ni Lerma. I just nodded, you my throat tight. Nakatingin lang ako kay Pao mula sa malayo. Bawat tawa niya, bawat galaw niya, parang kutsilyong humihiwa sa puso ko. Gusto ko siyang lapitan, yakapin, sabihing, anak, ako si Papa. Pero hindi pwede. May program. The kids performed a folk dance. Pao was one of them. Ang galing niya. I felt a surge of pride, a father's pride. Tears welled up in his eyes. Pinunasan ko agad, baka may makakita. After the performance, Kiko called Pao. Pao, halika dito. Picture tayo. Lumapit si Pao, pawis na pawis pero ang saya. Kiko put his arm around Lerma and then around Pao. They looked like the perfect family. Carlos, sama ka na rin, Kiko suddenly said, looking at me. Carlos, sama ka na rin, Kiko suddenly said, looking at me. Natigilan ako. Ako. Sa family picture nila? Parang mali. Lerma looked surprised too, then gave Kiko the questioning glance. Kiko just smiled faintly at her, then back at me. Sige na, para may remembrance ka man lang sa pamangkin mo. Pamangkin. Yun ang tingin ng mundo kay Pao sa akin kung sakali.
O baka isang malayong kaibigan lang ng pamilya. I wanted to say no pero may kung anong nagtulak sa akin. Maybe it was Kiko's unexpected kindness. Maybe it was the selfish desire to be near my son, even for a fleeting moment, even in a lie. Tumabi ako sa kanila. Kiko was on one side of Pao, Lerma on the other. Ako, nasa gilid ni Lerma, medyo may distansya. Someone took the photo. Isang click lang, pero parang ang tagal. I could smell Lerma's familiar scent. I could almost feel Pau's vibrant energy beside her. For that one brief second, we were almost a family. Almost. Pagkatapos ng picture, Pao looked up at me curiously. Hello po, Tito. Kayo po ba yung friend ni Mama galing Maynila? His voice was small, innocent. Tito. Friend ni Mama. Ang sakit pakinggan pero pinilit kong umiti. Ako nga. Ang galing mong sumayaw kanina, Pao. His face lit up. Talaga po? Salamat po. He was so pure. So unaware of the complicated adult world swirling around him. And I wanted to keep it that way. Ayokong masaktan siya. Ayokong guluhin yung mundo niya. The day ended. Umuwi na sila. Naiwan akong mag-isa sa school grounds, pinapanood silang papalayo, si Pao nakakapit sa kamay ni Kiko, si Lerma nakatingin sa kanila, a gentle smile on her face. They look right. Tama sila para sa isa't isa. That night, Lerma called me. Nagkita kami ulit sa parehong coffee shop. Salamat ulit sa pagpunta, Carlos, she said, her voice heavy with unspoken emotions. Wala ayun. Gusto ko lang talaga siyang makita. Silence. Carlos, she began, her voice trembling slightly. Alam kong mahirap to para sa'yo. Pero si Kiko, mahal na mahal niya si Pao. He's a good father to him. At si Pao, mahal na mahal niya si Kiko bilang tatay niya. I knew where this was going. Hindi natin pwedeng sirain yun, she continued, tears welling up in her eyes. Para kay Pao. Para sa kapakanan niya. Tumango ako. Alam ko. Kahit gaano kasakit, alam ko. Mahal mo pa ba ako, Lerma? The question escaped my lips before I could stop it ang tanga. Para saan pa? She looked down at her hands. Carlos, may pamilya na ako. May asawa ako na mahal ako at pinapahalagahan ako. May anak ako na kailangan ako. She didn't answer the question directly, but her answer was clear enough. And it was the right answer. Masaya na ako na masaya ka, Lerma, I said, and for the first time, I think it genuinely meant it. It was a painful kind of happiness, a selfless kind. Yung kaligayahan niya, kahit hindi sa piling ko, yun na lang ang mahalaga. Mag-ingat ka, Carlos, she whispered, her voice thick with tears. Kayo rin. That was our last conversation. The final goodbye. Walang yakap. Walang halik. Words lang. Pero sapat na yun para maintindihan namin pareho. Tapos na. Para saan pa ang pag-ibig kung hindi rin naman pwede? Siguro, para matuto. Para lumago. Para magparaya. Mahal ko si Lerma. Mahal ko si Pao. Pero minsan, yung pagmamahal, kailangang bitawan para sa ikabubuti ng lahat. Kahit gaano pa kasakit. Umuwi ako ng Maynila dala ang isang picture, isang pamilyang hindi akin, at isang anak na hindi ko pwedeng angkinin. At yung tanong na paulit-ulit na bumubulong sa isip ko, paano na ngayon? Pagbalik ko sa Maynila, dala ko ang bigat ng katotohanan at ang alaala ng isang pamilyang hindi kailanman magiging akin. Pero sa gitna ng sakit, may sumibol na bagong determinasyon. Hindi ko man maangkin si Pao bilang anak sa mata ng mundo, mananatili siyang anak ko sa puso ko. At dahil sa kanya, kailangan kong maging mas mabuting tao. Kailangan kong mabuhay ng maayos. Para sa kanya. Bago ako tuluyang umalis ng Iloilo noong huling pagbisita ko, gumawa ako ng isang bagay na hindi ko akalaing gagawin ko. Sumulat ako. Isang liham para kay Pao. Hindi ko alam kung kailan niya to mababasa o kung mababasa niya ba. Pero kailangan kong ilabas lahat ng nasa dibdib ko. Mahal kong Pao, sinimulan ko.
Ang hirap isulat ng mga salitang iyon, knowing I couldn't sign it as tatay. Siguro, kapag nabasa mo to, malaki ka na. Marunong ka nang umintindi ng mga bagay-bagay na medyo komplikado. Gusto ko lang malaman mo na may isang tao dito sa Maynila na laging nag-iisip sa'yo, na laging dinarasal ang kaligayahan mo. Hindi man tayo nagkaroon ng maraming pagkakataon para magkasama, gusto kong malaman mo na proud ako sa'yo. Nakita kitang sumayaw sa school mo at ang saya-saya ko. Ang galing-galing mo. Huwag mong kakalimutang abutin ang mga pangarap mo, anak. Kahit ano pa yan. May mga bagay sa mundo na mahirap ipaliwanag. May mga desisyon na kailangang gawin kahit masakit. Pero sana, maintindihan mo balang araw na lahat ng nangyari, lahat ng ginawa ng mama mo ay para sa ikabubuti mo. Mahal na mahal ka niya. At mahal na mahal din kita. Higit pa sa alam mo. Kahit lihim ka man sa buhay ko, ikaw ang naging lakas ko. Ikaw ang dahilan kung bakit gusto kong maging mas mabuti. Hindi ko nilagdaan ng itatay. Isinulat ko lang, isang taong laging nagmamahal sa'yo. Tinupi ko yung sulat, inilagay sa isang simpleng envelope. Kasama ng sulat, naglagay ako ng isang maliit na drawing na ginawa ko, isang stick figure ng batang lalaki na nakangiti, maihawak na bituin. Corny, pero yun lang ang naisip ko. Pumunta ako sa school ni Pao isang hapon, noong wala nang masyadong tao. May nakita akong isang malaking puno ng mangga sa gilid ng playground nila. Maingat kong ibinaon yung sobre sa ilalim ng mga ugat nito, tinabunan ng lupa at ilang tuyong dahon. Parang time capsule. Siguro, balang araw, mahahanap niya. O siguro, hindi. Pero at least, nagawa ko. It was my own little way of reaching out to him, of leaving piece of myself in his world. Life went on, bumalik ako sa dati kong routine, pero may nagbago na sa loob ko. May purpose na. May inspirasyon. Mas naging dedicated ako sa trabaho. Nag-ipon ako. Nag-invest. Inayos ko yung buhay ko, not just for myself anymore, but for the son couldn't claim. Hindi ko na muling sinubukang kontakin si Lerma. I had to respect her decision, her family. Minsan, sa gabi, tinitingnan ko yung family picture na kuha sa fiesta. Si Pao, si Lerma, si Kiko. At ako, yung anino sa gilid. It was a painful reminder, pero at the same time, a reminder of a love that, kahit bawal, ay naging totoo. Lumipas pa ang ilang taon. Nakabili ako ng maliit na bahay malapit sa dagat. Doon ako madalas pumupunta kapag gusto kong mapag-isa, mag-isip. The sea had calming effect on me. Isang hapon, Father's Day. Nakaupo ako sa buhanginan, pinapanood ang paglubog ng araw. The area was painted in hues of orange and purple. Ang ganda. Ang payapa. May hawak akong isang kupas na piraso ng Manila paper. Isang drawing ng bata, a crude drawing of a sun, a house, and 3 stick figures holding hands. Sa ilalim, may nakasulat na, Happy Father's Day, Papa Kiko. Nakita ko to sa isang lumang dyaryo na pinambalot ng tinapa sa palengke. Ewan ko ba, pero tinago ko. Siguro dahil naaalala ko si Pao. Siguro dahil sa araw na iyon, mas ramdam ko yung pangungulila. Habang nakatitig ako sa drawing, may isang batang lalaki na tumakbo papalapit sa akin, mga kasing edad ni Pao noong huli ko siyang makita. Daddy! Daddy! Look what I found, sigaw ng bata, may hawak na kabibe. Umiti ako sa kanya. Isang matamis pait na ngiti. The boy ran past me, towards his own father who was waiting a few feet away. Niyakap siya ng tatay niya. Napabuntong hininga ako. Hindi yun ang anak ko. Hindi ako yung tatay na yun. Pero sa kabila ng lahat, may ngiti pa rin sa labi ko. Isang maliit, payapang ngiti. Maybe this was my closure. Accepting the truth. Living with the consequences of his past. Finding peace in the fact that somewhere out there, Jivai's son is happy, loved, and well taken care of, even if it's not with me. Hindi lahat ng love story, happy ending sa paraang inaasahan natin. Minsan, yung pagmamahal, nasa pagpapalaya. Nasa pagtanggap. At nasa pag-asang, sa kabila ng lahat ng sakit, may liwanag pa ring matatanaw sa dulo. Ang pag-ibig ko kay Lerma, naging isang lihim na aral. Ang anak kong si Pao, kahit lihim man siya sa buhay ko,
siya ang naging lakas ko. At ako, si Carlos, natutong mabuhay muli, dala ang mga alaala, ang mga pagsisisi, at ang walang hanggang pagmamahal para sa isang batang hindi ko man lang natawag na anak. The sun finally set. Dumilim na. Pero sa puso ko, may munting ilaw na patuloy na sisinag. Ang ilaw ng pag-asa. Ang ilaw ng paghilom. Mahal kong mga mambabasa. Una sa lahat, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa inyong pagsubaybay sa kwento ni Carlos at Lerma, mula sa unang kabanata hanggang sa mapait-tamis nitong wakas. Ang bawat oras na inilaan ninyo para basahin ang kanilang paglalakbay ay isang malaking karangalan para sa akin. Habang isinusulat ko ang bawat yugto ng kanilang buhay, hindi ko maitatanggi na para rin akong naging bahagi nito. Naramdaman ko ang kilig sa mga nakauna sandali, ang takot sa posibilidad na mabisto, ang bigat ng mga lihim, ang sakit ng paghihiwalay, at ang komplikadong halo ng saya at lungkot sa mga muling pagkikita. May mga pagkakataong napapahinto ako, nag-iisip kung tama ba ang tinatahak na landas ng mga karakter, at kung paano maipaparamdam sa inyo ang bawat emosyong nais kong iparating. Ang layunin ko ay hindi lang magkwento, kundi iparamdam sa inyo ang bawat pintig ng puso ni na Carlos at Lerma, ang kanilang mga pagkakamali at ang kanilang mumunting tagumpay. Ang kwentong ito ay salamin ng mga pag-ibig na minsan ay ipinagbabawal, mga desisyong mahirap gawin, at ang mga konsekwensya ng ating mga kilos. Pero higit pa riyan, ito rin ay kwento ng pag-asa, pagpapatawad sa iba at sa sarili, at ang walang katapusang kakayahan ng pusong magmahal at maghilom. Hindi perpekto sina Carlos at Lerma. Nagkamali sila. Nasaktan. Pero sa kabila ng lahat, nagkaroon sila ng pagkakataong matuto at, sa kani-kanilang paraan, lumago bilang tao. Isa sa mga mensaheng nais kong iwan sa inyo ay ang kahalagahan ng pagharap sa katotohanan, gaano man ito kasakit. At ang pag-ibig, sa maraming pagkakataon, ay hindi lamang tungkol sa pag-angkin o sa happy ending kinalaging magkasama. Minsan, ang tunay na pag-ibig ay nasa pagpaparaya, sa pagsasakripisyo para sa ikabubuti ng iba, lalo na ng isang anak. Ang pag-ibig ay maaari ring maging lakas para bumangon at magpatuloy, kahit pa nag-iisa. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyong puso, o may aral kayong napulot, huwag sana kayong mag-atubiling ibahagi ito sa inyong mga kaibigan o kakilala. Naniniwala akong marami sa atin ang makaka-relate sa mga pinagdaanan ni na Carlos at Lerma sa iba't ibang paraan. At syempre, gustong-gusto kong mabasa ang inyong mga saloobin. Mag-iwan lang kayo ng komento sa ibaba. Ano ang pinakanagustuhan ninyo? Sino ang karakter na tumatak sa inyo? Anong aral ang baon ninyo mula sa kanilang kwento? Mahalaga sa akin ang bawat opinyon ninyo. Muli, taos-puso akong nagpapasalamat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa mga susunod pang kwento. Naway patuloy tayong makahanap ng inspirasyon at aral sa bawat pahina ng buhay.